So isang hindi magandang balita nga po ang dumating para sa mga boxing fans kanina dahil ang laban sa pagitan ni Stephen Fulton at Liam Wilson ay hindi na matutuloy dahil nag-overweight ng husto si Fulton sa weigh-in. Tumimbang po kasi ng 139.5 pounds si Fulton, 6.5 pounds ang sobra sa napagkasunduan na 133 pound catch weight limit. At dahil hindi pumayag ang kampo ni Wilson na magpadehado ng husto, kaya kinansila na lang ang bakbakan ng dalawa. Samantala, naganap na din po ang official and final weigh-in para sa bigating laban bukas sa pagitan ng dalawang former world champions na sina Errol Spence Jr. at Tim Tszyu. At magandang balita nga po dahil walang naging problema ang dalawa sa pagkuha ng tamang timbang. Pareho po kasing tumimbang ang dalawa ng 159 pounds. Pasok na pasok sa 160 pound limit ng middleweight division. Hati-hati po ang opinyon ng mga fans sa bakbakan na ito dahil bagamat madami pa din ang naniniwala na kaya pa rin manalo ni Spence sa kabila ng hindi ito lumaban sa nakalipas na 3 taon, ay may mga nagsasabi din na napaglipasan na daw ito ng panahon at nawala na daw itong ibubuga sa kalibre ng isang Tim Tszyu, lalo pat nanggagaling daw ito sa isang masaklap na pagkatalo via knockout sa kamay ni Terence Crawford. Tapos hindi man lang daw ito nag-tune up fight muna upang magpagpag ng kalawang. Habang si Tim Tszyu naman ay hindi na makapag-antay pa na patunayan ang lahat ng maiinit at masasakit na salitang binitawan niya sa 3 buwan na build-up ng kanilang bakbakan. Muling nanindigan si Tim Tszyu na ito na daw ang magsisilbing huling laban ni Spence dahil ihahatid niya na daw ito sa retirement ng permanente. Hindi daw talaga biro ang sasapitin ni Spence sa mga kamao niya bukas, kaya abangan po natin yan. Sa kabilang banda naman mga idol ay nag-weigh-in na din nga po kanina si Anthony Joshua at Christian Prenga. At dahil wala namang weight limit ang heavyweight division, kaya wala ding naging problema ang dalawa sa timbangan. Tumimbang si Joshua ng 251 pounds, habang si Prenga naman ay 261.4 pounds. Kaya tuloy na din ang bakbakan ng dalawa bukas sa Saudi Arabia. Bagamat po yamadong-yamado si Anthony Joshua sa talpakan, gawa ng kumbinsido ang karamihan na tatalunin niya lang itong si Prenga, ay hindi po tayo pwedeng magkumpiyansa ng gusto dahil may 100% knockout ratio itong si Prenga. May record siya na 20 wins with 20 knockouts at isang talo lamang. Kaya bagamat hindi kilala ng mga tao si Prenga, ay maliwanag na may kakayahan talaga itong magpatulog ng kalaban. Lalo pat alam nating lahat na may kalambutan din ang panga ni Joshua, kaya may tulog talaga si Joshua dito. Kailangan niyang mag-ingat sa laban na ito at huwag magpatama ng solido upang masigurado na makuha ang tagumpay at tuluyan ng umusad ang nilulutong mega showdown sa pagitan niya at ni Tyson Fury. Ang resulta na lang po kasi ng laban niya bukas ang inaantay para mag-umpisa ang negosasyon nila ni Fury. Gawa ng nanalo na si Tyson Fury kahapon via 7th round technical knockout. Samantala, pagkatapos po ng Anthony Joshua versus Christian Prenga at Spence versus Tim Tszyu, ay si Edgar Berlanga naman ang lalaban sa Lunes kontra kay Steven Butler. At kahit natalo via knockout si Berlanga sa huling laban niya, ay nananatili pa ding mataas ang kumpiyansa nito na ina-knockout niya daw talaga ang kanyang katunggali sa Lunes at magpapasikat sa bago niyang promoter na si Dana White ng Zuffa Boxing. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.